Naririto na naman ang pagbabalik ng ang ermitanyo. Sana naman walang mag-skip ng ads upang may pangdagdag tayong pangbili ng gamot. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Kahit hindi kwento ni Castancio ang kanyang mga naranasan, dadalaw pa rin ito sa aming mga panaginip. Maging si Macario, napanaginipan na ang silyong bumaba sa kalangitan. At aminin ko, kahit may gabay na siripin si Macario o malakas na kasangga, hindi niya mapapantayan ang ibang aral ni Castancio. Kaya talagang masasabi kong ibang-iba si Castancio sa lahat ng aking nakilala. Matapos nitong makapagsalita, muli na namang umikot ang basong may lamang tuba. Dahil sa mga narinig noon ng mga kasamahan ni Nuli, tila ba kahit ang iba sa kanilang mga kasama, nakalimutan na nitong nasa paglalakbay pa sila. Kahit may bantay na tayo, talasan nyo ang mga pandinig nyo. Tandaan nyo, hindi natin gamay ang lugar na ito. Dagdag pa nito. Walang problema, ermitanyo. Sadyang nadala lang kami sa inyong kwento eh. Sagot naman ng isang antingero. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, napapansin ng lahat na hindi umiimik si Nuli. Dahil dito, ninais nilang kumpunahin ito upang bumalik ang gana nito sa kwentuhan at inuman. Oh, Nuli, bakit napakatahimik mo? Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, halos hindi niya masagot ang tanong nito. Ilang minuto ang lumipas bago pa makapagwika si Nuli ng wala naman, Manong. Ang sarap lang kasi ng simoy ng hangin dito eh. At saka ang ganda ng tanawin. Pero naisip ko rin, Manong, kung ano na nga ba ang kalagayan ng mga manukan ko. Malapit na tayong babalik sa lugar nyo. Kaya hanggang nandito pa tayo, susulitin natin ang bawat oras. Malay mo, mamimiss mo ang ganitong samahan. Sagot nito. At muling nilagyan nito ang siga ng kanyang tabako. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam ng kapanatagan ang isipan ni Nuli. Nang maubos na ang tuba, umidlip muna sila sa ilalim ng puno. At pagsapit ng alauna ng hapon, muli na namang naglalakbay ang kanilang grupo. Sa paglipas ng isang araw, narating na nga nila ang isang bukal na tinutukoy ni Manong Tuming. Magamat na pagitnaan ito ng baryo, malayo lang ito sa mga bahay-bahay. Napakasaya nila Nuli noon dahil maranasan na nila ang magtampisaw sa ilalim ng bukal. Magamat nakakubli ito sa medyo gubat, nakakita pa rin naman sila ng mga magsasakang dumaan doon. Paglalarawan ni Nuli sa bukal at lawa nilang tinungo, meron itong malalaking bato sa paligid at masukal na kagubatan. Nakakabighani din ang ganda ng sapa dahil sa pinaghalong berde at asul na kulay nito. Pagsipat ni Nuli sa ibaba ng bukal, doon nila nasilayan ang nagsilakihang isda na kung tawagin ay karpa. Manong, pwede ba nating huliin ang mga isdang to?
Tanong ni Danilo sa ermitanyo. Pwede naman. Kaya ngang sinasadya kong maparaan tayo rito upang makakuha tayo ng mga pagkain. Sagot nito kay Danilo. Bakit, Danilo? Huhulihin mo ang mga yan? Sa papanong para naman? Wika naman nila Karding. Kami na ang bahala sa mga bata ko, Manoy. Eksperto kami dyan sa panghuhuli. Sagot din naman nila Danilo. Ang ginawa nila, gumawa sila ng mga bangkaw at inihaw sa baga ng apoy ang dulo nito. Ginawa nila ang mga bagay na yon upang mas mapatibay ang talas ng kahoy na ginawa nilang patalim. Sila Danilo ang nagpresentang manghuli ng isda at yung iba naman bumubuhay ng apoy at gumawa ng kanin. Manghang-mangha sa grupo nila Danilo ang iba nilang mga kasama dahil sa husay nila pagdating sa paghuli ng mga isda. Ibinilad nila sa araw ang mga huli nilang iba upang hindi ito dapuan ng iba't ibang uri ng insekto. Sa paglipas ng oras nila Noli sa lugar na yon, libang na libang silang lahat sa pagkuha ng mga isda. Halos nakalimutan nila ang oras dahil sa pagkawili nila sa sapang yon. Sa pagsapit ng tanghali, napakarami na nilang nahuli na mga isda. Hindi na nga ito nagkasya sa kanilang sisidlan, kaya ang iba nilang huli ay ginawa na lang nilang pulutan. Ngunit ang isa sa kanilang problema noon, dahil paubos na ang mga tuba. Dahil mataas pa ang araw, minabuti nilang bumaba ng baryo upang bumili ng tuba at lambanog. Malapit lang naman sa kanilang kinaroroonan ang baryo, kaya walang isang oras mararating nila yon nang walang kahirap-hirap. Ang naiwan doon, ang 2 ermitanyo at ilang albularyo at mga antingero. Bale sila Noli at Danilo at mga bata nito ang sasama kay Noli, pati na sila Tonyo at Karding. Dinala na rin nila ang 2 nilang tandang upang kung sakaling may madadaanan silang tupadahan, di sila magdadalawang isip na ilaban ito. Sinabi nila kay Manong Duming na babalik sila bago pa man sasapit ang 4:00 ng hapon. Wala namang problema kila Manong Duming yon, dahil abala din ito sa pakipag-usap at kwentuhan at pag-iinuman ng natitira nilang tuba. Sa pagdating nila sa baryo, hindi nila inasahang muling masubok ang kakayahan ni Karding pagdating sa mga karga sa sabungan. Dahil pagdating nila sa baryo, saktong may nagaganap na tupada at ang hinahanap nilang tuba naroon din mismo. Noli, di ba tayo pagagalitan ni Manong Duming na aabutin tayo ng hapon sa pag-uwi? Tanong ni Buning kay Noli. Hindi yun. Nagpapaalam na tayo sa kanya, di ba? At isa pa, narito ang hinahanap nating tuba. Sagot naman niya rito. Ayon kay Noli, nasa ilalim ng malaking puno ng akasya ang nagaganap na tupada. At sa hindi kalayuan nito, may malaking pulutong ng kawayan. Pero pagdating nila doon, malayo pa lang sila. Halos lahat ng atensyon ng mga tao doon ay nasa kanila. Ang titinis ng mga paningin nito na para bang
Ngayon lang ito nakakita ng mga dayo. Biglang kinabahan noon ang mga bata-bata ni Danilo dahil ang ilalim sa mga mata ng mga taong naroroon ay kulay itim na para bang walang mga tulog. At isa pa sa napapansin nila, kapag hindi sila nakatitig sa mga ito, ay nakatingin ito sa kanila. Kapag sila naman ang tumitig sa mga mata nito, ay nakayuko ang mga ito. Kaya ang sabi nila Tonyo kila Nuli, isang baryo ng mga aswang ang kanilang napuntahan. Pero alam nilang hindi lahat ang nandoon ay mga aswang at meron namang hindi. Paano na yan, Manoy Karding? Baka yung nagtitinda din ng tuba ay aswang din. O di kaya manlalason? Pag-alalang tanong nila Lando. Walang problema sa mga nagtitinda ng tuba. Nababasa ko sa kanilang mga mata ang pagiging ordinaryo nila. Pabulong naman na wika ni Tonyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito ni Roroy. Taong 1999. Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghanda si Roroy sa mga panlaban niyang manok sa papalapit na pestahan ng kanilang lugar. Nakasanayan na kasi ng mga sabongero sa kanilang lugar ang maghanda ng mga panabong ng manok sa tuwing sasapit ang fiesta sa kanilang baryo. Di pa man dumating ang araw ng fiesta, nagtipon-tipon na sa kanilang lugar ang mga sabongero ukol sa kanilang pagpupulong. Ginawa nila ang mga bagay na yon upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagtatalo sa bawat sabongero sa kanilang baryo. Minsan kasi taga-baryo lang din nila ang maglaban-laban dahil ipinahawak ng mga ito ang kanilang mga pambato sa ibang tao. Di lang pagsasabong ang nakagisna ni Roroy upang may pangpusta sa darating na fiesta. Araw-araw siyang pumapalaot. Sakto namang marami pang isda ng mga panahong yon, kaya hindi ito mahirap para sa kanya. Oo nga pala, binata pa itong si Roroy at pangatlo siya sa 5 nilang magkakapatid. Namana niya ang bisyong yon doon sa tito niyang, isa ding mananabong. Konting description lang sa lugar nila Roroy. Nakatira sila sa isang baryo na halos dikit-dikit na ang mga bahay. Malapit ito sa dagat, kaya halos ang mga tao doon pangingisda ang trabaho. Ngunit bago marating ang baryo nila Roroy, kailangan mong dumaan sa malawak na kagubatan at palayan. Sa paglalakbay mo patungo sa lugar nila Roroy, ay wala kang makikitang bahay sa palayang yon, kahit isang nakatayo. Magamat ang iba naghanda sa papalapit na fiesta, sa kagaya naman nila Roroy ay kakaiba. Kaya lang naman ginagawa ito ng mga tao sa kanila upang mas mainit at masaya ang pagdayo ng mga bisita sa kanilang baryo. Bukod sa kain at sayawang magaganap, ang pinaka-paboritong inaantay ng mga sabongero doon ay ang malaking pasabong na siyang palaging pinupuntahan ng mga dayo galing din sa ibang mga baryo. Dahil sa kukunti pa noon ang mga sasakyan, kaya tanging paglalakad lamang at mga kabayong sasakyan ang ginagamit ng mga dayo. Isang araw bago ang fiesta, matindi na ang paghanda ng mga sabongerong kababaryo ni Roroy. Si Roroy naman ng mga panahon na yon
Matapos niyang pakainin ang mga panabong niya, ay maaga siyang umalis sa kanilang tahanan upang mangisdang muli. Para naman, bukod sa may pamustasya, may pangdisko din siya sa sayawan. Pagbalik ni Ruroy sa kanilang baryo galing laot, ay napuno ng kagalakan ang kanyang puso nang makita niyang marami-rami ng mga dayong sabungero ang dumayo sa kanilang baryo. Isa pa ang nagpapasaya sa mga tao ay ang malakas na dagundong ng musika na nagmumula sa malawak na plaza na galing din sa mismong baryo. Pagdating ni Ruroy sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang mga barkada niyang kanina pang nag-aantay sa kanya. "Oy, Roy, saan ka galing? Kanina pa kaming naghahanap sa'yo eh. Wala ka bang panlaban ngayon?" Wika ng isa sa mga barkada niyang sabungero. "Oo, saglit lang. Magbibihis pa ako eh. Saka dispiras pa ngayon eh." Wika niya sa mga ito. "Nay, ito yung mga isda kong huli oh. Itabi mo yung malalaki, Nay. Dahil ibibilad ko yan sa araw." Wika ni Ruroy sa kanyang nanay pagpasok nito sa kanilang bahay. Ang bahay kasi nila noon, ito yung may silong sa ilalim. At yung silong na yon, ang mga kulungan sa mga manok niyang alaga. Pag-abot ni Ruroy sa ina niya ng mga isda, kaagad na itong lumabas upang maligo. Matapos niyang maligo, kaagad na silang umalis ng barkada niya upang tumungong plaza. Nanood lang sila ng sabong doon dahil bukas pa ang fiesta at doon nila ilalaban ang mga pambato nila. Pagsapit ng gabi bago ang fiesta, nagtipon-tipon ang kababaryo nilang mga sabungero upang mag-uusap. Bukod sa may pagpupulong ang punong barangay para sa fiesta, may pagpupulong din sila para sa kanilang mga sabungero. Ayon kay Ruroy, kakaiba din ang pagpupulong nila dahil bukod sa magsasabong sila, magmamasid din sila sa araw ng fiesta. Di lang kasi ordinaryong tao ang tumungo sa baryo nila Ruroy tuwing fiestahan ng kanilang Santusan Juan. Paminsan-minsan kasi, may mga sabungerong nadadapo doon na may lahing mga aswang at manlalason. Paminsan-minsan pa, mga diwata at mga engkanto. Ayon kay Ruroy, yung iba pa nga daw, nagpapanggap na mga sabungero upang makapangbiktima ng mga musmus na bata sa kanilang lugar. "Ruroy, kayong dalawa ni Mierno ang magbabantay sa mga dayo ha. Tingnan nyo kung may hindi ordinaryong tao ang papasok sa ating lugar. Mahirap na kung matultugan tayo ng mga manlalason. Lahat ng mga panabong natin, magiging baliwala yan sa oras ng laban." Wika ng pinuno ng sabungan. Ayon kay Ruroy, sa bawat dumaraan na fiesta ay merong nabibiktima sa kanilang baryo. Kadalasan sa mga nagkasakit ay namamatay. Yung iba naman, bigla na lang nawala. Hindi naman nagpatinag ang punong samahan ng sabungero dahil sa bawat laban sa fiestang dinadaos ay mula pa sa mga ninunong nagtatag ng laban na yon. Hindi nila ito pwedeng itigil dahil nakasanayan na yon ng bawat Pilipino at isa rin upang makapagbantay na rin sila sa mismong lugar nila. Bali ang mga kaganapang nangyari sa lugar nila Ruroy sa tuwing festa
ay tanging haka-haka lamang at wala pang patunay sa mga kaganapang hindi nila napapansin o namamalayan. May nagsasabing sa tuwing fiesta ay aalis ang iba nilang kababaryo upang lumipat sa ibang lugar. Sa dami ng kumalat na balita sa lugar nila Ruroy, ay halos hindi na malaman kung ano ang kanilang paniniwalaan. Tanging pag-ingat na lamang ang alam ni Ruroy upang walang mangyayaring masama sa kagaya nilang mga sabungero. May ilan kasing mga sabungero sa kanilang lugar na bigla na lang naglaho at yung iba naman nagkasakit at namatay. Meron din namang albularyo sa kanilang baryo pero hindi sapat ang aral nito upang makapagbigay ng sarili nitong opinyon sa mga pangyayari. Dagdag pa ni Ruroy sa tuwing oras ng fistahan sa kanilang lugar, palaging may nawawalang tao sa kanila. Ngunit nakapagtataka dahil purong may bisyo sa sabong lang ang nawawala. Yun palagi ang naglalaho sa kanila na para bang bula. Pagsapit ng araw ng festa, matindi na ang paghanda ng mga sabungero nilang samahan. Buga ng tubig sa mga panabong, pakain ng bunga sa mga ito upang mas magiging malakas ito sa oras ng labanan. Kahit ganon ang nangyayari sa lugar nila Ruroy, ay palagi namang masaya ang pagdaraos ng festa. Umaga pa lang sa lugar nila Ruroy ng festa, marami nang nagsidagsa ang mga dayong sabungero. Ang iba sa mga ito ay may negosyong kung ano-ano nang siyang hinihintay ng kababaryo nila Ruroy. Sila Ruroy naman nakaabang sa mga sabungan, dala-dala ang mga panabong. Ngunit sa kasamaang palad, nabihag yung dalawa niyang tandang sa mga dayo at yung isa naman patas pero binawian din yun ng buhay. Yung mga kasama din nila ni Ruroy na mga sabungero noon, ganun din ang hinaing. Halos ang iba sa kanila, ni panalo wala. Kaya napag-isip-isip talaga nila na may hindi tama sa mga dayong yon. Kinagabihan, napakalakas na ng tugtog na nanggagaling sa plaza. Kahit talunan sila, napakasaya naman ng gabi nilang yon. Pero ng mga oras na yon, nagbabantay sila. Sa pagtagal ng festa sa lugar nila Ruroy, ay napapansin nila na parami na ng parami ang mga dayong dumadagsa sa diskuhan. Animoy napakalayo na ng pinanggalingan ng mga ito. Gawa ng iba-iba ang mga kasuotan nitong suot. Di naman ito pinansin nila Ruroy sa kadahilan ng willing-willy sila sa panunood ng mga dilag na dumadagsa sa baryo. Siyempre, mga binata ang iba sa kanila. Sa pagtagal ng oras, biglang nabaling ang atensyon ni Ruroy sa mga nagsisigdagsaang mga tao. Animoy biglang nawala ang saya niyang nararamdaman ng mga oras na yon dahil sa kakaibang pakiramdam niya. Merno, napansin niyo ba? Ang iba sa mga kaibigan natin, may kausap silang mga dayo tapos nakipag-inuman pa. Wika niya. Oh, bakit? Natural na nakipag-usap yan. Baka kaibigan nila ang isa sa mga dyan. Ikaw talaga, Ruroy, oh. Masyado kang nadala sa ating pulong kahapon, ah. Wala namang katotohanan ang mga balitang yon. Sagot naman ni Merno. Di naman ito pinansin nila Ruroy
dahil hindi naman ito sumusunod sa mga inutos sa kanila nung pinuno sa kanilang hanay. Patuloy lamang sa pagmamasid si Ruroy sa paligid at doon niya napagtanto na ang pumasok ng mga tao sa kanilang baryo ay halos magkaparihas ang ugali at kasuotan. Marami siyang nakikitang magkaparihas ang kasuotan ng gabing yon. Labis-labis ang ipinagtataka niya noon dahil halos ng mga dayong naroroon may kausap ito na mga kababaryo niya. Yung iba, binata, kundi mga matanda. Dahil sa mga pangyayari, halos mabaliw na itong si Ruroy dahil sa ipinakitang ugali ng mga dayo. Habang siya ay nagmamasid, doon napagtanto ni Ruroy na maraming pumasok sa kanilang baryo pero hindi napupuno ang kanilang baryo. Doon nasasabi ni Ruroy na mayroong mali sa kanyang mga nasilayan. Pagtitig ni Ruroy sa mga pagdating ng mga tao, laking gulat na lamang niya nang makita niyang walang puting bahagi ang mga mata nito. So mga kaermitanyo, pabang sa part 2 nito. Hanggang pinali lang to. Kaya pakiabang. May mangyayaring maganda dito na inaabangan nyo. Yun lang. Kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman huwag nyong kalimutang mag-like.